6 sharp ng gabi dumating si Haret. Nagwapong-gwapong itsura. Fresh na fresh ang itsura at mukhang bagong gupit pa. Hindi ko napigilan ng mapailing at lihim na mapangiti. Obvious naman na nagpagwapo siya dahil makikipagkita siya sa akin. "Saan mo gustong kumain, my lady?" Biro niya sa akin habang nakasakay kami sa kanyang kotse. "Hindi ba ako ang magde-decide kung saan tayo kakain?" Paalala ko sa kanya at saglit ko siyang sinulyapan. "Yeah, I know. Kaya nga tinatanong kita kung saan mo gustong kumain para maihatid kita sa lugar na kakainan natin." Nakangiti niyang sagot sa akin. Napansin ko na mas magaan na kaming nag-uusap ngayon kaysa noong una at pangalawang beses kaming nagkita at nagkausap. "Then let me drive your car," sabi ko sa kanya. Walang tanong na inihimpil nito sa tabi ng daan ng kotse nito. At bumaba pagkatapos ay umikot papunta sa kabilang pintuan ng aking side. Lumipat naman ako at naupo sa driver's seat. "Hold on," biro ko sa kanya matapos kong paarangkadahin ang kanyang kotse. Lihim akong napangiti nang mahigpit siyang kumapit sa seatbelt dahil medyo mabilis ang patakbo ko sa kanyang kotse. Inihinto ko ang kotse niya sa tabi ng kalsada. Pagkatapos ay sinulyapan ko si Haret na nakakunot ang noo. Marahil ay nagtataka siya kung bakit dito ko siya dinala at nasa ng restaurant na kakainan namin. "Where is the restaurant?" Hindi napigilang tanong ni Haret nang inilibot nitong paningin at walang nakitang restaurant sa paligid at tanging ang nakita lamang nito ay isang street vendor na nagbebenta ng barbecue. Inginuso kong street vendor para ipaalam sa kanya na doon kami kakain. "Diyan tayo kakain?" Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. "Ayaw mo? Kung ayaw mo okay lang, you can go home first. Basta ako ay kakain ng paborito kong isaw at paa ng manok." Sabi ko sa kanya bago nagpatiuna akong bumaba ng kotse. "Of course, I would love it too. Kumakain din naman ako ng mga street foods," sabi ni Haret na bumaba rin sa kotse at sumunod sa akin. "Hindi ko lang kasi expected na kumakain ka sa mga ganitong lugar." Nangingiting sabi ni Haret, halatadong pagka-amaze sa kanyang boses. "Bakit naman hindi ako kakain sa ganitong klaseng lugar at pagkain? Malinis naman ang paninda ni Kuya. Hindi ba, Kuya?" Nakangiting tanong ko sa nagbebenta ng barbecue. "Opo, ma'am. Malinis po ang mga ibinebenta kong pagkain." Mabilis na sagot nito. "See?" Sabi ko kay Haret na naiiling na lamang habang nakatingin sa akin na namimili ng paa ng manok at isaw. "Kuya, gusto ko yung lutong-luto at medyo sunog ha?" Bilin ko sa street vendor. "Yes, ma'am." Abot tenga ang pagkakangiti na sagot niya sa akin. Paano ba naman kasi hindi siya makakangiti ng ganun kaluwag, gayong halos pakyawin ko na lahat ng isaw at paa na paninda niya. Ilang minuto lamang ang ipinaghintay namin bago may mga naluto na itong isaw at paa. Nilantakan namin ang mga lutong isaw at paa habang ang iba naman ay patuloy pang niluluto. "Madalas ka bang kumain ng ganito?" Tanong ni Haret habang kumakain ng isaw. Bigla akong natigilan sa kanyang tanong. Ngunit sinagot ko rin naman. Ngayong malaki na ako ay ngayon na lang ulit ako kumain nitong isaw. Pero dati madalas kaming kumakain na magkakapatid nitong isaw dahil nasa tapat lang naman ng bahay namin na nagbebenta ng barbecue. Sagot ko sa kanya. "I'm sorry." Agad na paumanhin niya sa akin nang mabanggit ko ang aking mga kapatid. Alam niya na nakaramdam ako ng lungkot dahil biglang lumamlam ang aking ekspresyon at saglit akong tumahimik. "It's okay. Matagal na yon," sabi ko sa kanya para hindi na siya mag-guilty. Nag-concentrate na lamang ako sa pagkain ng isaw at paa ng manok. "Grabe, I'm full." Natatawang bulalas ni Haret matapos naming maubos ang maraming isaw at barbecue na binili ko. Mabuti na lamang at may in-can na soft drinks ang tindero kaya may panulak kami. "I never thought na mabubusog ako sa pagkain lamang ng isaw at paa ng manok." Natatawa pa rin komento ni Haret. "Paano ba naman hindi ka mabubusog? Gayong halos ikaw ang nakaubos ng isaw at paa." Nakangiting biro ko sa kanya. "Hindi ah. Ikaw nga dyan ang mabilis kumain na akala mo mauubusan ko eh." Ganting biro niya sa akin. Sira. Nakangiting tinampal ko ng bahagya ang kanyang dibdib. Biglang naglaho ang ngiti sa aking mga labi nang nahuli niya ang aking kamay na pumalo sa kanya at hindi na binitiwan. "I'm happy na nagagawa mo ng ngumiti at magbiro ngayon, Shiva. And I wish that you were always like this."
Nakaramdam ako ng pagkailang nang titigan niya ako ng matiim. Agad kong binawi ang aking kamay mula sa pagkakahawak niya, bago pa man siya makapagsalita ng mga salita that could waver my heart. Ang mabuti pa maglakad-lakad muna tayo sa park para naman matunaw tong kinain natin. Ilang gramo din ang taba ng nakain natin ngayon. Biro ko sa kanya para muling pagaanin at pasiglahin ang atmosphere. Nagets naman ito kaya hindi na ito muling kumilos ng ganoon. Habang naglalakad kami may 4 na lalaki kaming nakasalubong. Nagpantingan tenga ko nang sipulan ako ng isa sa 4 na lalaking ngayon ay hinaharangan na talaga ang aming daraanan. Hello, beauty. Ang ganda mo naman. Pwede bang pa-score? Bastos na kausap sa akin ng lalaki. Pagkatapos ay tumawa ito ng malakas na sinabayan naman ng 3 nitong mga kasamahan. Hula ko'y pare-parehong bangag sa alak ang 4, kaya tila wala sa kanilang mga sarili. Nagtimpi ako nang marinig kong sinabi niya sa akin. Ngunit hindi si Haret. Anong sabi mo? Galit na tanong ni Haret sa lalaki. Ba't lalaban ka sa amin? Isa ka lang, 4 kami. Hindi ka ba natatakot? Sa tingin mo ay may laban ka sa aming 3? Maangas na tanong nito kay Haret habang pinapatunog nito ang mga kamao. Bakit hindi niyo subukan kung may laban ba ako sa inyo o wala? Naghahamon ng boses na sabi ni Haret. Ganon. Galit na sabi nito pagkatapos ay biglang inundayan ng suntok si Haret na agad niyang nailagan. Kasabay ng pagsipa ng malakas sa lalaki. Dahil lasing ito kaya mabilis na itong natumba. Isang tadyak pa lang ang nagagawa ni Haret. Sumugod naman ang 3 mga kasamahan nito kay Haret. Inundayan ng suntok si Haret ng isa sa kanila. Ngunit sinalo lamang ni Haret ang suntok ng lalaki. Pagkatapos ay sinuntok ito ng malakas sa sikmura ang lalaki. Sinalubong naman ng sipa nitong isa pang lalaki na paatake sa kanya. Ang isa pang lalaking paatake rin kay Haret ay pinatid ko ang paa pagkatapos ay sinipa ko ng malakas habang nakatalikod si Haret. Hindi ako makalaban ng mabuti. Dahil natatakot ako na baka mamukaan niya kung paano ako makapaglaban sa kanya nung nasa loob kami ng bahay ni Madrigal. Ngunit hindi naman pala kailangan ko pang makisali sa laban. Dahil wala pang 15 minutes ay pare-parehong bumagsak sa lupa ang mga kalaban nito. Na pare-parehong tulog. Dinala namin sa presinto ang 4 na mga lalaking lasing bago inihatid niya ako sa tapat ng bahay ko. Bye, paalam ko sa kanya bago bumaba sa kanyang kotse. Kumaway muna si Haret sa kanila bago nito pinaandar ang kotse nito. Good morning, Teacher Shiva! Sabay-sabay na bati sa akin ng mga estudyanteng tinuturuan ko ng self-defense. Hindi natuloy ang pagsisante sa akin ni Mr. Chowa. Dahil tinawagan niya ako. Akala ko'y uutang siya sa akin ng pera. Ngunit sa halip na umutang siya ay inalok niya ako na maging co-owner ng school. Pumayag ako sa gusto niya, kaya binayaran ko ang pagkakautang niya sa bangko. Hindi natuloy na mailit ang school niya at naging 2 kami na may-ari. Ngunit nakiusap ako sa kanya na ilihim na lamang sa lahat ng mga empleyado niya tungkol sa pagiging co-owner ko ng school. At pumayag naman siya. Nagkasundo kami na unti-unti niyang babayaran ng kalahati ng ibinayad ko sa bangko. So hindi na nga ako natanggal sa trabaho ay naging co-owner pa ako ng school. Good morning, kids! Nakangiting bati ko sa kanila. Ibang Shiva ang nakikita ng mga bata kaysa sa Shiva na nakikita ng mga tao sa labas ng school. Dito ay nakakangiti ako, bagamat hindi ito gaanong umaabot sa aking mga mata. Good morning, Ma'am Shiva! Bati sa akin ang boses ng isang babae mula sa aking likuran. At kahit hindi ko nalingunin pa kung sinong bumati sa akin ay alam kong si Beron ang may-ari ng boses na yun. Nang humarap ako sa kanya ay nakita ko siyang nakangiti. Ngunit may ibinabad siyang panganib ang kanyang mga ngiti at tingin. Ngunit kung ano man ito ay hindi ko siya aatrasan. Gusto raw niyang maging estudyante mo, Miss Shiva. Sinabi ko sa kanya na hindi ka tumatanggap ng mga adult. Pero mapilit siya. Paliwanag ni Mr. Chowa na hindi malaman kung ano ang gagawin. Siguro'y nahuhulaan nito na gulong dala ng babae katulad ng ama nito. It's okay, Mr. Chowa. I will make an exception just for her. Sabi ko sa mabait na may-ari ng building. Nakahinga naman ito ng maluwag nang tumango siya. Pag alis ni Mr. Chowa ay pinakilala ko si Beron sa mga batang estudyante ko. Kids, listen to me. You have a new classmate. Let's welcome new classmate, Beron. Malakas ang boses na sabi ko sa mga estudyante ko.
Hindi ba siya yung artista na palaging villain sa mga palabas niya? Nakasimangot na komento ng estudyante kong si Trina Jade na inirapan pa si Veron. Ay, ang tanda na niya para maging kaklase namin. Sabi naman ni Eunice na tumawa pa ng malakas habang itinuturo si Veron na tila nais ng kutusan ng bata. Mas lalo lamang nainis si Veron ng lahat ng mga estudyante ko ay nagtawanan din dahil sa sinabi ni Eunice. Shut up all of you! Shut up! Malakas na saway ni Veron sa mga bata na biglang nagsipagtahimik at nakadama ng takot sa babae. Yan bang itinuturo mo sa mga estudyante mo? Galit na tanong sa akin ni Veron habang nandidilat ang mga mata. Self-defense ang itinuturo ko at hindi good manners and right conduct or GMRC. Nangiinis na sagot ko sa kanya habang nakataas ang kilay. Sabi ko na nga at talagang villain siya. Villain na nga siya sa palabas niya ay villain din siya sa totoong buhay. Sasabihin ko to kay Mami para hindi na niya panoorin ang palabas mo. Muling sabi ni Katrina Jade na mukhang mabigat agad ang loob kay Veron. Ako rin, sasabihin ko sa mga yaya ko na hindi na sila mag-watch ng movie niya kasi bruha siya. Sabi naman ng 7 years old kong estudyante na si Anya. Ikaw na kutong lupa, sinong sinasabihan mong bruha? Nandidilat ang mga matang tanong ni Veron kay Anya na biglang natakot at tumakbo palapit sa akin at pagkatapos ay nagtago sa aking likuran. Stop it, Veron! Gusto mo bang awayin ka ng mga parents ng mga batang to dahil tinatakot mo sila? Naiinis na banta ko sa kanya. Akala ko ba'y nagpunta ka rito para magpaturo ng self-defense? Kung ibang sadya mo ay makabubuting umalis ka na. Pagtataboy ko sa kanya. No thanks. Nagbago ng isip ko. Ayokong maging kaklase mga tiyanak na to. Galit na naglakad si Veron palabas ng room kung saan ako nagtuturo ng self-defense. Yeah, wala nang bruha. Umalis na siya. Natutuwang sigaw ni Anya na tumalon-talon pa. Ginaya naman ng ibang ginawa ni Anya. Kaya nagkaingay sa loob ng hindi gaanong kalakihan na silid. Isinampay ko sa aking balikat ang maliit na puting face towel habang naglalakad ako palapit sa aking kotse. Hindi pa ako nakakalapit sa aking kotse ay bigla na lamang may tumawag sa pangalan ko na boses ng isang lalaki na hindi ko kilala. Paglingon ko'y bigla na lamang may sumalubong sa akin na baseball bat. Mabuti na lamang at talagang mabilis ang reflexes ko kaya agad akong nakaiwas. Tumama ang baseball bat sa kotseng nakaparada sa tapat ko. Mabilis kong nahawakan ng baseball bat at pagkatapos ay malakas na sinipa ko sa dibdib ang lalaki na biglang tumilapon ngunit hindi binitiwan ang hawak nitong baseball bat. Mabilis na nakabangon ang lalaki at muli akong sinugod ng kanyang baseball bat na hawak. Kanina nga na hindi ako nakahanda sa ginawa niyang pagsalakay ay hindi niya ako natamaan. Ngayon pa kaya na nakapokus na ang atensyon ko sa kanya. Nang hinataw ako ng lalaki pinangsalag ko ang aking shoulder bag. At pagkatapos ay binigyan ko siya ng malakas na sipa sa kanyang panga. Napaatras ito sa lakas ng pagkakasipa ko sa kanya. Hindi ko na siya binigyan pa ng pagkakataong makasugod sa akin. At agad ko siyang binigyan ng magkasunod na suntok sa sikmura. At ang panghuli ay isang uppercut. Gumulong ito sa lupat na bitiwan ng hawak na baseball bat. Nilapitan ko siya at mahigpit na sinabunutan ko sa buhok habang nakalugmok sa semento. Sinong nag-utos sa'yo para atakihin ako? Malamig at mapanganib ang boses na tanong ko sa lalaki. Hindi ko sasabihin sa'yo. Matigas ang boses na sagot niya sa akin. Sa galit ko'y bigla kong ininudngod ng malakas sa sementong mukha nito. Tingnan lang natin kung hindi pa siya umamin. Maawa ka. Aamin na ako. Pakiusap niya sa akin. Nang marinig kong sinabi niya ay tumayo ako sa harapan niya. Magsasalita ka naman pala'y gusto mo pa na masaktan ka muna. Walang emosyon na sabi ko sa kanya. Sino? Sino nag-utos sa'yo na atakihin ako? Tanong kong muli sa kanya. Nagdurugo hindi lamang ang bibig nito, kundi pati na rin ang noon nito dahil sa ginawa kong pagngudngod sa kanyang mukha sa semento. Si Ma'am Veron. Siya ang nag-utos sa akin na atakihin ka. Pag-amin ng lalaki. Sabi ko na nga ba, tama ang aking naisip na si Veron nga ang nag-utos na atakihin ako. Nandun pa siya sa van na puti at naghihintay sa akin. Hinawakan ko siya sa braso at itinayo. Pagkatapos ay pinauna ko siyang maglakad papunta sa van na sinasabi niya. Nakita ko nga si Veron na nakaupo sa nakabukas na van
at may kausap sa cellphone. Wala itong kamalay-malay na naglalakad kami palapit sa kanya. Nang nasa tapat na kami nang wala pa rin kamalay-malay na babae ay bigla kong sinipa ang lalaki, papunta sa kanya. Napatili si Veron ng malakas nang mapasubsob sa kandungan niya ang lalaking inutusan niyang saktan ako. Ibinabalik ko lang sa iyo ang tauhan mo at baka hindi niya makuha ang suhol mo sa kanya para saktan ako. Pero sorry, Veron, dahil hindi ako madaling targetin. Nangiinsultong tono ng aking boses na sabi ko sa kanya. How dare you, Shiva? I will make sure that you will pay for what you did to me. Galit na banta niya sa akin bago malakas na isiniradong pintuan ng van at inuutusan ng driver niya na umalis na sa parking area. Nang makaalis ang van ay takot na tumingin sa akin ng lalaki. Pagkatapos ay kumaripas ng takbo. Naiiling na naglakad na lamang ako pabalik sa aking kotse. Pagpasok ko sa loob ay agad kong nakita ang text messages na ipinadala sa akin ni Ninong Rafi gamit ang special code. Kaya natitiyak ko na may bagong mission na ibibigay sa akin si Ninong Rafi. My 5th mission is coming. Pagkatapos akong padalhan ng text messages ni Ninong Rafi, ay agad ako nag-drive papunta sa BIS headquarters. Ni hindi nga muna ako naligo o nagbihis man lang ng damit dahil medyo basa ang suot kong uniform pa ng aking klase. Gustong-gusto ko nang makarating sa headquarters para malaman ko kung sino ang aking next target. Pang-7 ko na itong next target ko. Pagkatapos nito ay 3 tao na lang ang kailangan kong ma-assassinate at makakaharap ko na rin ang BAS leader. Makakausap ko na rin siya ng harapan at matatanong ko na sa kanyang mga nais kong itanong at malaman. Mabilis ang patakbo ko sa aking kotse dahil gusto ko na agad na makarating sa headquarters. Ngunit nang makita kong nakared ang traffic lights ay inapakan kong preno ng sasakyan ko para huminto. Ngunit laking pagtataka ko nang hindi ko magatang preno. Wala akong choice kundi ang dumiretso na lamang kahit na nakared ang aking side. Mabuti na lamang at walang nauuna sa akin na sasakyan. Kaya wala akong nabanggang kotse sa unahan ko. Pinilit kong pakagatin ang preno ng sasakyan ko. Ngunit kahit anong gawin ko hindi talaga ito gumagana. Napamura na lamang ako nang mas lalong bumilis ang patakbo ng aking kotse. Nakakainis. Sino kaya ang sumira sa preno ng aking kotse? Galit na tanong ko sa aking sarili. Hindi ko maiwasang mag-alala na baka makabangga ako ng kotse o makasagasa ng taong tumatawid dahil nasa highway ako. Maraming nagdaraang kotse at tumatawid na mga tao sa tawiran. Nang makita kong kalsada na papunta sa probinsya ay agad kong iniliko sa kalsadang yun ang aking kotse. Hindi gaanong maraming mga nagdaraang sasakyan sa kalsadang ito. Dahil bago pa lamang, muli kong sinubukang apakan ng preno. Ngunit sa halip na bumagal o huminto ay mas lalo lamang bumilis ang takbo ng aking kotse. Wala akong choice kundi tumawag ng saklolo. Dahil hindi ko alam kung saan ako babangga. I'm not afraid to die. Kailangan ko pang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Ngunit kung hanggang dito na lamang ang aking buhay, ay wala akong magagawa kundi tanggapin na lamang ang kapalaran ko. Mabuti na rin ito. At least makakasama ko na sina mommy at daddy. Pati na rin ang 2 kong nakababatang kapatid. Kinuha ko ang aking mga karayom na nakatago sa iba't ibang parte ng katawan ko. Pagkatapos ay binuksan ko ang bintana at itinapon lahat sa labas. Naisip ko kasi na baka ma-ospital ako ay siguradong i-check ng mga doktor ang katawan ko. At kapag hindi ko inalis ang mga karayom ay malalaman ng lahat ang itinatago kong sikreto. Nang maitapon ko ng aking mga karayom ay muli kong isinaradong bintana ng kotse ko at nag-concentrate sa pagmamaneho para makaiwas sa mga nakakasalubong kong kotse. Bigla akong napatingin sa aking cellphone na mag-ring ito. Haret! Sambit ko sa pangalan niya nang makita kong siyang tumatawag sa akin. Agad kong dinampot ang cellphone ko at sinagot. Hello, shit! Haret! Help me! Nawalan ng preno ang sasakyan ko. At kasalukuyang mabilis ang takbo ng kotse ko. Putol ko sa kanyang pagsasalita. What? Nasang lugar ka ngayon? Natatarantang tanong ni Haret. Agad kong sinabi sa kanya kung saang kalsada ang binabaybay ko. Nasa malapit lang daw siya sa akin. Kaya nagkaroon ako ng pag-asa. Hold on, Shiva. Huwag kang magpanik. Relax ka lang. Basta ayusin mo lang ang pagmamaneho mo para hindi ka makabangga ng kotse at tao. Huwag mo na ring aapakan pa ang preno. Maliwanag? Kahit nasa panganib ang aking buhay ay hindi ko pa rin maiwasang mapangiti sa sinabi niya. Huwag daw akong magpanik at relax lang daw. Ngunit mas mukha pa nga siyang nagpapanik kaysa sa akin. Damang-dama kong pag-aalala at concern niya para sa akin.
Oo, bilisan mo. At baka hindi mo na ako maabutang buhay. Sabi ko sa kanya. Narinig ko ang malakas niyang pagmumura sa cellphone. Ngunit alam ko na hindi akong minumura niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang dalawang cargo truck na aking makakasalubong. Tila nag-uunahan ng dalawa, kaya sakop nilang 2 lane. Kaysa ang mababangga ko ay ang cargo truck na makakasalubong ko, ay mabilis na pinili ko na lamang na ihulog ang aking kotse papunta sa tubig. Nang mapadaan ako hindi sa kataasang tulay, napapikit ako ng mariin nang lumipad ang kotse ko sa ere at pagkatapos ay bumaksak sa tubig.